Assalatu wassalamu ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Ito po ay patungkol sa tinatawag nating mga nasubrahan sa mundo. Opo mga kapatid sa Islam, itong topic na ito mga kapatid ay patok na patok sa ating panahon. Lalo na pinag-iingat po tayo ng Islam sa mga pagsobra sa mundong ito. At alam naman po natin ang Islam mga kapatid ay nasa gitna lamang. Katulad sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata liyakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at gayon din ginawa namin kayong paggitnang nasyon upang kayo'y magiging mga saksi laban sa sangkatauhan at ang mensahero ay magiging saksi sa inyo. Ito po ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah Baqarah, na ginawa po talaga tayong mga pamayanan na sa gitna po mga kapatid. Dahil tayo na sa gitna, pakinggan natin ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para lubos nating maunawaan ang tinutukoy na gitna. Na hindi dapat tayo sumobra. Sabi dito sa Surah Al-Fatiha, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina namta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na lagi natin itong binibigkas tuwing tayo ay nagsasala. Sabi natin, patnubayan mo po kami sa landas na matuwid, landas ng mga yaong ipinagpala mo sa kanila, hindi sa kapuutan ang nasa kanila at hindi sa mga ligaw. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kapatid, ang tamang landas ay nasa gitna ng pinapuutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at kaligawan. Ay Allahu Akbar, tingnan nyo, sa kapuutan at sa kaligawan. Ang Islam nasa gitna. Dahil saan? Dahil po sa kaalaman at gawain. Allahu Akbar. Kaya nagiging gitna tayong mga nasyon. Nasa gitna po tayo dahil yan sa ating kaalaman. Kasi nga, napupuot si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga Hudyo. Kasi nga, meron silang nalalaman pero hindi nila ginagawa. Naliligaw ang mga Kristiyano kasi nga, wala silang kaalaman, gawa lang sila ng gawa. Kaya tinawag silang mga waladdallin, mga naligaw. Kaya dahil sa kaalaman na nataglay natin na mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang kaalaman na ito ay ating isinabuhay, nagiging gitna po tayong mga nasyon. May spiritual path at ang worldly path, ang makamundong landas at ang spiritual na landas ay higit nating nauunawaan mga kapatid. Ngunit mag-iingat po tayo. Kasi nga baka ikaw ay sumubra ka naman. Kaya itong paksa na ito mga kapatid ay naukol talaga sa mga nasubrahan sa mundo. Kaya tingnan nyo, mayroong isang hadith dito si Abu Hurairah. An Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, badiru bil amali fitadan kita'il laylil mudlim yusbihul rajulu mu'mina wa yumsihu kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya qalil. Sinabi sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agahan ninyo ang mga gawain dahil ang mga kaguluhan ay kasing tulad ng mga oras ng mga madidilim na gabi, na isang tao
ay magiging manampalataya sa umaga at magiging mapagtakwil sa hapon. O kaya magiging manampalataya sa hapon at maging mapagtakwil sa umaga. At ibibenta ang kanyang relihiyon para sa makamundong bagay, isinalaysay ni Muslim. Kaya, subhanallah mga kapatid, sa panahon natin sa ngayon, na sa paghahalimbawa ng mahal nating Propeta Muhammad Salam, na parang mga madidilim na gabi, nasa kinaumagahan, ang isang manampalatay magiging mapagtakwil, maging kafir. Kasi nga nakakatakot, kaya kapag ikaw wala kang kaalam-alam sa mga bagay na ito, ay mag-ingat talaga mga kapatid. Kasi nga baka masubrahan tayo sa limitasyon. Kasi nga lahat ng bagay dito sa mundo, merong limitasyon na inukol si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya merong nga sinabi si Imam Qurtubi. Sabi niya, lamma kana alwasatu mujaniban lil guluwi wal taksiri kana mahmuda. Sabi ni Imam Qurtubi, isa sa mga sikat na mga ulama, nagmaraming sinulat, meron siyang sinulat ng Tafsir Qurtubi. Kung sakali ang gitna ay naging malaya sa pagmamalabis at pagkukulang, ito ay naging kapuri-puri, nabanggit sa Mawsu'ah Akhlaqul Quran. Kaya sa sinabi diyan ni Imam Qurtubi mga kapatid sa Islam, ang pagiging gitna natin dapat wala sa pagmamalabis at walang pagkukulang. Nasa gitna lang talaga, kasi kapag lumabis ka, nasubrahan ka. Kapag kumulang ka, nakakatakot man. Kaya yun isa sa mga natin mga kapatid. Tignan nyo, isa sa mga bigay ko ng example na mga nasubrahan. Nasubrahan ng kayabangan. Pagkos, binadsagan na talaga siyang hari ng yabang, subhanallah. Kaya ang sobrang kayabangan mga kapatid, anong gagawin niya? Magyabang talaga sa mga tao dahil sa kanyang ang galing, dahil sa kanyang ang kanyang kita, sa kanyang pangangatawan, sa kanyang ang nagawa dito sa mundo. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbawalan talaga tayo na sa ganitong mga gawain. Kaya sinabi ng Allah, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu mukhtalin fakhur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at wag mong ibabaling ang iyong pisngi sa mga tao. Tingnan nyo, subhanallah. Hindi niya binabaling, hindi niya tinitignan mga tao. Ganun na ganun ang kanyang yabang. Tapos ano pa? Sabi ng Allah, at huwag maglalakad sa lupain na may kagalakan. Allahu Akbar, sa sobrang yabang niya, ganito ang kanyang paglalakad. Kaya pinagbawalan talaga tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, magiging mayabang ka. Lumalakad ka sa lupa na napakagalak. Magalak ka masyado sa iyong mga... Kasi nga, pupunta ka talaga sa sobrang pagkabilib sa iyong sarili. Kaya kadugtong dito sa sinabi ng Allah, katotohanan, hindi minamahal ng Allah ang lahat na palalong hambog. Allahu Akbar. Mga palalo, mga hambog, hindi po yan minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang palalo, ibig sabihin palalo ay nagmamataas. Ayaw niya na, ang pagmamataas nga sa hadith, hindi pagtanggap sa katotohanan. Na hindi ka na tumatanggap ng katotohanan, ibig sabihin, kasali ka na rin sa mga nagyayabang. Kaya kapag nasubrahan ka ng yabang mga kapatid, a'udhu billah, dapat sumunod ka dito ulit kay Allah subhanahu wa ta'ala, na maging mahinahon sa paglalakad at ibaba mula sa iyong busis. Katiyakan ang pinakamasamang mga tunog ay talagang tunog ng asno. Kaya sa paglalakad natin mga kapatid, huwag tayong hiyaw dyan sa paglalakad. Katulad sa panahon natin, mga taon ngayon, magsama-sama sa jeepney, example sa jeepney, magsisigawan sila dyan, maghihiyawan sila, magtatawanan, hindi po yan magandang asal. Lalo na sa kapanahunan natin, mga bata, ganun sila, malalakas sa mga boses, dapat pagturuan talaga natin ng maayos.
Kung tumawa sila, wag sila sa public. Doon sila magkwentuhan sila diyan. Sila lang, hindi sa public talaga. Kasi nga baka papasok ang kayabangan. Kasi nga gusto mo iparinig ang iyong mga pinanggagawa, gusto mo makilala, gusto mo itaas ka ng mga tao. Kaya pinaparinig mo ang iyong mga achievement. Kaya makamasubrahan ka. Tapos mahirap pa naman kapag sumubra ka, baka aapakan mo na ang karapatan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tignan nyo, pagbigyan ako ng example sa mga nasubrahan din sa kanilang paniniwala, naging panatiko na talaga. Katulad sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, Ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Indamal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalatha intahu khairal lakum innama Allahu ilahun wahid subhanahu ay yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o mga angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon at huwag kayong magsasalita tungkol kay Allah, kundi katotohanan. Ang Mesiyas na si Isa na anak ni Maryam ay tanging mensahero ng Allah at ang kanyang salita na inilagay ito kay Maryam at ang kaluluwa ay mula mismo sa kanya. Kaya't maniwala kayo kay Allah at sa kanyang mga mensahero at huwag kayong magsasalita ng Trinidad. Magsitigil na kayo dahil mas mainam pa ito sa inyo. Si Allah ay tanging iisang Diyos, kaya kaluwalhatian sa Kanya kaysa magkaroon pa siya ng lalaking anak. Para sa Kanya ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan at sapat na si Allah bilang tagapangalaga. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, ang mga Banu Israel, mga Christian, sumobra talaga sila sa kanilang relihiyon. Ang isang Diyos, hinati nila sa tatlo, subhanallah. Tinatawag nating Trinity. Ganun na ganun eh. Parang tinapay, hinati mo sa tatlo. Hindi nila yan sasabihin na tatlong Diyos, sabihin na isang Diyos lang. Kaya parang tinapay. Hinati mo sa tatlo, dumila. Kaya nakakatakot talaga yan. Kaya huwag tayo magsalita na ang sumobra tayo sa ating kaalaman. Wag mo yan. Kasi ang kasulatan napakalinaw naman. Tapos sabihin mong Diyos, parang Trinidad, parang tatlo. Parang tinapay. Kaya sa paniniwala, mga kapatid, meron na tayong pamantayan. Meron na tayong batas. Meron na tayong manual. Basahin mo na lang at isabuhay. Huwag ka nang magmalabis. Ito rin, mga kapatid, isa sa mga sumobra din sa mundo. Nagpapasobra sa kanilang mga kinakain. Kaya tingnan nyo, may hadith dito na an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan kana ya'kulu aklan kathira. Sabi sa inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na isang lalaki dati kumakain ng napakaraming pagkain at saka pumasok siya sa Islam. Allahu Akbar, nag-Muslim na siya. At naging kaunti na lang ang kanyang nakakain. Kaya nabanggit iyon sa propeta Muhammad SAW. Kaya't kanyang sinabi, katotohanan, ang mananampalataya ay kumakain sa isang bituka at ang mapagtakwil ay kumakain sa 7 bituka. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, ibig sabihin dito, kapag ikaw ay nagpapasobra sa pagkain, ay hindi po yan maganda. Hindi talaga maganda po yan. Kasi nga, parang yung dating mo dito, gano'n lang mga mapagtakwil, mga kapir, kapag kumain. Kasi nga, walang blessing ang kanilang kinakain. Laging nagugutom sila. Kaya dito sa hadith na ito, nabubusog siya kasi nga nagbibismila po siya. Kaya kung pupunuin mo yan ang iyong pagnanasa sa pagkain, ay baka maano ka pa dito, magkasakit ka pa.
Katulad sa hadith ito na inulat ni Miqdad bin Ma'di Karib. Na aking narinig ang mensahero sa salam. Nagsasabi, walang napupuno ang tao na sisidlan na mas masahol pa kaysa kanyang tiyan. Allahu Akbar. Ninyo, mas masahol pa sa kanyang tiyan. Kaya kung sakali pupunuin niya, ay punuin niya ito sa isang katlo. Ibig sabihin 1/3 na para sa pagkain at 1/3 para sa inumin at 1/3 para sa kanyang hininga. Ay sinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya sa hadith na ito mga kapatid sa Islam, 1/3, 1/3, 1/3 yun ang pinakatama sa pagkuha ng pagkain. Kapag nagmamalabis ka, baka magsuka ka pa, di ba? Kain ka ng kain. Maano rin, tataba ka pa, sobrang ubis mo na, hindi ka na makaupo ng maayos. Subhanallah, yun ang nakakatakot sa lahat. Kasi nga, naano mo na nasubrahan mo na ang sisidlan ng iyong tiyan. Hindi mo kasi sinunod ang hadith na 1/3 lang pala sa pagkain, 1/3 sa hangin at 1/3 para sa inumin. Allahu Akbar. Kaya napakaganda talaga ng katuruan ng Islam para hindi po tayo sumobra. Kasi nga ang pagnanasa na yan, hindi iyan nabubusog ang pagnanasa natin. Mabubusog mo lang yan kapag inaalala mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At ito pa mga kapatid sa Islam, ng mga nasubrahan. Nasubrahan sila kasi nga laging masasarap ang kanilang kinakain. Masarap kasi magluto ang kanilang mga ina, masarap kanilang magluto ang kanilang mga pamilya. Basta masasarap lagi ang kanyang nakakain. Anong nangyari sa kanya? Kasi nga sumubra na siya. Kapag makatikim siya ng pangit, ay lalaitin niya na. Audubillah. Mali po yan. Sundin natin si Prophet Muhammad SAW dito sa hadith. Sabi dito ni Abu Hurairah, Ma'aba an Nabiyo SAW ta'aman qat inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Sa hadith mga kapatid, sa pag-uugali ng mahal nating Propeta SAW. Sabi niya, inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, walang nilait ang Propeta Muhammad SAW sa anumang pagkain kailanman. Kung nagustuhan niya ito, ay kanyang kakainin. At kung ayaw niya, ay kanyang iwanan. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya Allahu Akbar, tingnan nyo. Napakagandang pag-uugali ng ating mahal na pating Propeta Muhammad SAW. Ganito ang kanyang pinapakita. Kasi nga kapag ikaw, ganun naman talaga mga tingnan nyo sa mga foodies, sa mga Facebook, mga vloggers, mga tinatawag nilang foodies. Subhanallah, i-criticize nilang isang restaurant kasi yung pangit-pangit talagang lasa, lalaitin nila. Ganun na ganun sila Kasi nga nasubrahan sila, puro kasi masasarap kinakain nila. Yung nasubrahan ka, malilimutan mo talaga ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasusobrahan, kaya mag-criticize sila, parang naaapakan talaga ang tao hanggang wala na siyang customer, magano na siya, talaga magbabagsak ang business talaga ng isang tao dahil sa criticize ng mga foodies. Kaya mag-ingat po talaga tayo mga kapatid, huwag tayong magpasobra sa mga ganitong mga bagay. At alam naman natin kapag kain ka ng kain, lalo na marami akong mga kaibigan, sample, pag-iinom ng soft drinks. Inom ng inom, araw-araw umiinom ng soft drinks. Subhanallah, ang matatamaan pala ng soft drinks ay kidney. Kaya nakakasakit sila ng kidney, pati na mga junk food na yan, mga chichirya na yan. Mag-iingat talaga mga kapatid. Masarap lang nga yan, oo, masarap siya, pero tatamaan naman ang iyong kidney. Ito pa, isa sa mga example din mga kapatid, sa mga kinakatakutan din natin, ang panganib ng sobrang pagmamahal. Kasi nga sobrang pagmamahal, katulad sa nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi ng Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ilan sa mga tao ay mayroong ikinuturing bukod pa kay Allah na mga kapantay habang minamahal nila ito kagaya sa pagmamahal nila kay Allah. Allahu Akbar. Ito itinambal talaga.
Ang sa sobrang pagmamahal, mga kapatid, ang dating mo dyan, obsesyon. Obsessed na obsessed ka na sa tao na yun. Yun ang nakakatakot sa lahat. Ibang pag-ibig, iba rin ang obsesyon. Ang pag-ibig, normal lang yun, pero obsessed ka na. Kasi nga, hindi niya nilagay si Allah subhanahu wa ta'ala sa number 1 talaga sa pagmamahal. Nilagay niya si Allah baka sa pangatlo, pang-apat, audubillah. O sa pangalawa. Kaya mali po yan. Ang dapat ilagay mo si Allah kapag nasobrahan ka sa pagmamahal sa mga nilalang. Ay tsak, yan pa ang ipapahamak mo sa araw ng paghukom. Baka para gawin mo na siyang parang Diyos. Meron nga narinig natin sa mga awitin. Sinasamba kita, subahan natin ninyo. Sa sobrang pagmamahal, sinasamba niya na. Ganun po talaga. Ang sinabi dito ng Allah. Nagiging totoo. At nakikita talaga natin sa realidad. Kaya panganib, mga kapatid, kapag sumobra ka sa pagmamahal. Kaya ito, mga nasobrahan kasi ito sila eh. Sa sobrang pagmamahal nila, mga kapatid. Ito rin, isa sa mga example din, mga kapatid, sa mga nasobrahan. Katulad sa inulat ni Abu Hurairah, radiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallam, katotohanan, ang babae ay nilikha mula sa tadyang. Hindi sila matutuwid kailanman para sa iyo kahit ano pang kapamaraanan. Kaya kung mapasaya ka sa kanya, ay magpakasaya ka kahit meron siyang baluktot. At kung pinilit mo siyang itutuwid, maputol mo lamang siya. At ang pagkaputol sa kanya ay paghihiwalay sa kanya isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar. Ito napakagandang hadith. Ito na talaga ito, mga kapatid. Kapag ikaw nasobrahan ka sa pagdidisiplina, gusto mo matuwid lahat-lahat, hindi talaga yan magagawa-gawa. Kaya si Islam, tinuruan talaga tayo na dapat makisabay ka talaga at maging mabait ka sa pakikitungo mo, lalo na sa mga kapamilya mo, sa mga asawa, mga mahal mo sa buhay. Kasi nga kung pipilitin mo, kapag nasobrahan ka, ang resulta, napakasama. Kasi nga, maghihiwalay ang dalawang mag-asawa. Allahu Akbar. Kaya nasobrahan po yan. Sa mga ganitong mga sitwasyon. Kaya, audubillah, mga kapatid sa Islam. Kaya mag-ingat talaga kapag ikaw mahilig sa mga pagpapasobra. Ito rin, isa sa mga nagpapasobra din, mga kapatid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yashri lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adabum muhin. Sinabi ng Allah, at meron sa mga tao ang sino mang bumibili ng nakakaaliw na kwento para ililigaw sa landas ng Allah na wala namang kaalam-alam. At itinuring niya itong bilang katatawanan sa mga tuwid, mapasa kanilang kahiyahiyang kaparusahan. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, nasobrahan kasi siya sa pakikinig ng musika. Ang mga tao sa panahon natin, mga kapatid, subhanallah, baliw na baliw talaga sa pakikinig. Kumukuha ng hugot, kumukuha doon ng pundasyon, kumukuha doon lahat ng mga pwede niyang gamitin doon mula sa awitin. Hindi niya alam ang umaawit, mga lason po yan sa isipan ng mga sanlibutan. Pagkos nagmula yan sa taong napakasama, sumikat ang kanyang awitin, kasi nga napakasama, tapos diyan kukunin mo, di ba, ang ating basihan, ang Quran, ang hadith, at mga banal na mga tao. Bakit doon ka kumuha ng hugot mo doon? Hindi yan sila dapat gawing pundasyon ng ating paniniwala. Kaya kung nasobrahan ka sa pakikinig ng musika, mga kapatid, talagang naligaw ka talaga sa tamang landas. Hindi ka talaga magagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tungkol sa pag-angkin ng ilang mga tao, mga kapatid, na sila raw nasa gitna lamang, hindi sila sumusobra. Kung gagawa sila ng kasalanan, tingnan nyo, nasa gitna lang raw sila, pero kung gumagawa silang kasalanan, sabi na, basta nasa gitna lang ako. Ay talagang silang nagkakamali sila, mga kapatid. Bagko sila ay nasa kamangmangan. Bakit mo sasabihin, nasa gitna kay gumagawa ka ng kasalanan? Sabi, hindi naman ako sumusobra.
Lagi naman ako sa gitna, subhanallah, kalokohan talaga. Tingnan nyo, meron nga akong nabasa sa Facebook. Sabi niya, hindi ko alam kung totoo yun. Sabi niya, sikat na artist, sabi niya, hindi man ako ng bababae. Mga babae naman ang nag-aanyaya sa akin. Subhanallah, ganun lang kanyang sinabi, mga kapatid. Parang nasa gitna lang siya eh. Hindi niya alam gumagawa na siya ng kasalanan. Kamalian na yan, kamangmangan na yan. Pangahas pa nga yan laban sa Diyos. Kasi nga ikaw nang gumagawa ng iyong sarili mong tandas. Kaya ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kang sumubra dyan. Basta bawal, layuan. Kung gagawa ka pa ng mga paliwanag mo, gumawa ka pa ng mga interpretasyon mo, subhanallah, ikaw talaga ay nasa kapabayaan. Ikaw talaga ay nasa kalupitan, sa kalabisan at kakulangan, pagkos na apakan mo pang karapatan ng ibang tao. Dahil sa iyong mga interpretasyon na mali-mali. Kaya, mag-ingat mga kapatid sa mga ganitong mga gawain. Kasi nga, mapapahamak ka lang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya, dapat ikaw masanay ka talaga sa pagpapasalamat. Kasi nga, sa sobrang tiwala mo sa sarili mga kapatid, baka masubrahan ka rin. Mag-ingat talaga. Kasi iba sobrang-sobra talaga tingin nila sa sarili nila eh. Kaya sa Islam, alhamdulillah, kapag merong gumawa sa iyo ng kabutihan, ay bigyan mo rin ng pabuya. Kung wala kang pabuya, ay ipanalangin mo na lang siya kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa tingin mo, ikaw ay talagang nakabayad na sa kanya. Allahu Akbar. Tingnan nyo. Ganun na ganun. Hindi ikaw na lang lagi o ako na lang lagi ang paksa ng mga ikukwento mo. Mali yun. Kaya kapag ikaw nasubrahan ka talaga sa tingin sa sarili mo, a'udzubillah. Tignan niyo, meron nga yung sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Quran, sabi niya, alladhi jama malahu addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadanna fil hutama. Sinabi ng Allah, yaong lumikom ng anumang kayamanan at ibinilang ito at umaakala na talagang kayamanan niya ang magpapanatili sa kanya, aba hindi, sadyang ihagis siya sa mandudurog. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa surah na ito, lagi nating binabasa mga kapatid, itong tao na ito, itong isip niya pera para kumita, nasubrahan talaga ng paglilikom ng pera. Nakala niya, gusto niya maging mayaman kaagad, gusto niya masaganang buhay. Tapos nagbigay na siya ng maling akala niya. Akala niya, ang pera, yun po ang magpapanatili sa kanya sa mundo. Subhanallah, yun ang nakakatakot. Basta umabot ka sa ganito, na sabihin mo, ikaw naman ang lumalaban sa buhay mo eh. Subhanallah, ikaw bang humahawak ng buhay mo? Bakit nasabi mo mga ganito mga salita? Kasi nga, nasobrahan siya ng paglilikom ng pera. Akala niya ang pera, yun ang makakabili ng kalusugan niya, yun ang magpapadugtong ng buhay niya. Hindi man lang siya nagpasalamat kay Allah, nalimutan niya na magsala, kasi nga naging abala na siya sa kanyang kalakal, sa kanyang negosyo, sa maraming customer, sa kanyang kikitain, sa kanyang mga paninda, a'udzubillah. Kaya makapagsalita ka talaga ng masama, puro akala, kasi nga nasobrahan ka kapatid. Kaya mag-ingat talaga sa mga ganitong mga usapin. Kasi nga nakakatakot talaga kapatid kapag ikaw ay, kaya mas maganda nga yung sinabi ng Prophet Muhammad SAW dito. Sabi niya, unduru ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum huwa ajdaru alla tasdaru ni'matullah. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW na inulat ni Abu Huraira na tumingin kayo sa sino mang mas nakakababa sa inyo at huwag kayong titingin sa sino mang mas nakakataas sa inyo.
sapagkat ito ay lalong makakabuti para sa inyo, na para hindi ninyo mamaliitin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ni Muslim. Kasi nga, kapag ikaw nasubrahan ka sa tingin ng tingin sa mga mararangya, sa mga mayayaman, sa mga matataas ang kanilang mga bahay, sa kanilang mga kagamitan, sa kanilang mga sinasakyan, subhanallah, kapag nasubrahan ka dyan, ay susundan niya ng iyong pagnanasa. Kapag sinundan na yan ng iyong pagnanasa, hindi na yan maputol-putol hanggang ikaw mapuno na ng lupa ang iyong ilong. Auzubillah. Tingnan nyo, mapuno ng, hindi, kasi nga pag nanasa mo, hindi na mabusog-busog. Kailangan mamatay ka muna para mabusog yung pagnanasa. Kaya auzubillah sa mga ganitong pangyayari, mga kapatid. Kaya mag-ingat talaga. Sana nakakuha kayo ng leksyon. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.